H, ano mo si Madam Kimbo? Oh, Sugar. Pero medyo busy kasi ako ngayon dahil nga sa bagyong Enteng. Daming mga relief operation and rescue operation ngayon. Pero, syempre, hindi tayo pwedeng makalampas dyan sa Congress hearing na DepEd budget hearing, Sugar. Diba? Starring na starring! Pero, at least dito, may mga narinig tayong mga sagot. Pero ito nga, yes, pero ito mga bata helmet, ito yung mga highlights talaga na, oops, oo nga no, yung mapapaisip ka. Sa mga hindi nakapanood ng live, eto, panoorin nyo. Kimbo. Salamat, Madam Chair. Siguro wag na natin i-congratulate si Sec Sonny mismo, kundi i-congratulate natin ang buong bansa dahil nagkaroon tayo ng bagong pag-asa dito sa pagharap sa ating napakalaking education crisis. Klaro naman po, malaki yung problemang kinakaharap natin. Medyo nangungulela tayo pagdating sa buong mundo, klaro naman po sa PISA rankings. May hirap po yun sa isang sitwasyon na sinasabi nila the world is flat. Ang mga apo natin, mga anak natin, they have to compete globally. So, may mga kabataan ngayon, ang trabaho nila virtual assistant. Ibig sabihin, they apply online for a job, ang mga kalaban nila buong mundo. So, kung nangungulela tayo, hirap sila mag-compete. So, yun ang kinakaharap ng ating kalihim buong kagawaran. So, kailangan natin tulungan ang DepEd. So, having said that, big crisis, we cannot waste funds, we cannot waste time. I think those are the two things. So, nakakalungkot na pagdating sa COA report, at pinapakinggan ko ang ibang mga kongs, yun ang isa sa pinaka malaking finding ng COA report in 2023, low utilization. Ibig sabihin, mabagal ang paggastos at may natitirang pondo. So, wasted funds, wasted time. Of course, pag i-compare po natin, halimbawa sa sinasaad ng liquidation reports ng confidential funds na for 3 quarters, na 100% na ginastos for the 3 quarters, totaling 112.5 million, ginastos po ito for the first quarter, Feb 20 to March 30, for the second quarter, April 20 to June 29, and for the third quarter, July 12 to September 29, for a total of 190 days. And if we count the number of days in 3 quarters, that's 273 days. So, 190 over 273, that's 69%. So if you divide 100% utilized funds by 69% in terms of days, ang score po nun in terms of efficiency is 143%. So ang efficiency pagdating sa spending ng confidential funds ay 143%. Congratulations po. Pero pagdating naman po sa regular funds, napakabagal po. So, nakasaad po sa COA Report 2023, may natira pa pong 37.7 billion at ang sinabi po ay may delayed, partial at non-implementation of various programs. And with that, sana Comsec, pwede po bang ilagay ang slide 11 ni Sec Sonny because I want to revisit that slide. Kasi nabanggit nga kanina ni Kong Jinky pagdating sa DCP, yung ating ICT packages, binalikan niya, sinabi niya na ayon sa COA report ay merong 0 accomplishment rate, pero sinagot ng ating USEC. Gusto ko sanang balikan, slide 11 of the presentation, the budget presentation. Yung improving the learning environment and learning resources. Gusto ko lang itong balikan kasi ito po yung listahan ng accomplishments na present ng DepEd. Nang naka-indicate is 44,638 ICT packages for delivery. So, kanina po, dinictate ng ating USEC kung ilan na po ang delivered.
tinignan naman po natin, pero hindi pa rin siya nagtatahali to 44,000. Pasensya na po ha. For 2023, the total is 11,013. And then for 2024, it's 5,567. So hindi talaga siya nagtatahali to 44,638. So kasi yun ang tanong ko eh. Kung sinabi ng COA report, as of end 2023, 0 delivered. Parang ang galing naman na umabot tayo ng 44,000 today. Of course, kung yan ay na-achieve ninyo, please explain because we will all clap for you. But based on your report, ang layo po nung 5,567 plus 11,013. So are you trying to say that this 44,638, how far are you counting? Is this including your 2015 It includes procurement? 2022, ma'am. 2022, But your 23, 2022 24. is only 10,695. So it still doesn't add up to 44,000. So you must be including those earlier procurements kasi ito po ba yung nire-refer natin na nabubulok doon sa warehouses. So please give us an explanation. Maybe we can ask the same resource person with your permission, Madam Chair. Yes, please, This Sec. is Alam natin Director na hindi Dagan. pa mainit ang inyong upuan. So, yung mga datihan na po, please. You are recognized, Director Pitaka. Blessed day, Your Honor. Ma'am, yung 44,638 packages, this is a combination of the 2023 package, that's 26,692, plus the 24 package of 17,943. Madam Chair, I would like to manifest that yung binabanggit po ni Yusek ay procured, which is different from delivered. Malaki pong pagkakaiba yun. It's an ocean of a difference. So yun nga po ang sinasabi ng COA. Yung nag-procure po kayo pero hindi delivered. Ang delivery ay equals accomplishment. At yun po yung punto ng COA. So sana po, ito po ang ni-report ninyo, 44,638 aso procured for delivery. Yes. Okay. So, to be delivered. So, pasensya na po, pero yun ang nga ang point ng COA. Delivery ang pinaka-importante sa lahat. Di ba po? And at the same time, may problema po yung natitenga po siya sa warehousing, di ba? Sorry, so, pag na-deliver siya sa warehouse, problema pa yung from the warehouse to the school. Your Honor, for the fund years, Yan yung mga pahayag naman ni Representative Kimbo Bichoga. Oo nga naman. Kahit ako, mapapaisip ako. Kasi syempre si Senator or Secretary Angara, siya yung bagong palit, Bichoga. Oo. Pero sabi nga nila, marami na nga daw nagawa si Sec Angara. Pero ito kasi, kailangan niya talagang ayusin or magkaroon ng patch up dito sa iniwan sa kanya. Diba? Ganun naman talaga, Bichoga, diba? Kapag nagta-turnover, kasama sa turnover talaga lahat ng mga gulo ng isang departamento. Kahit naman ako mga kabatang helmet dati. Kapag tayo na yung susunod na uupo, malinis man, hindi malinis yan, ikaw pa rin ang mag-shoulder. Kaya dapat ayusin mo. Diba, Bichoga? Kung may mga ganap nung nakaraan, maayusin mo. Yes. Kaya may mga iba dyan na sagot ni Sec Angara na ang pinapasagot niya talaga yung mga tao talaga na involved. Kasi sila yun eh. Diba, Bichoga? Siya, bagong upo pa lang eh. Oo. Pero sinasagot naman niya, sa abot ng kanyang makakaya, yung mga alam niya. Oo. Pero if, kunwari, about dun sa finance, pinapasagot niya yun talaga yung mga usage, Oo. o sino yung mga taong involved talaga. Pero grabe talaga, no, mapapaisip ka. May natira pa pala. O tapos, nasan na? Pero based nga daw sa COA, Bichoga, sabi ni Representative Kimbo, yung sa Confi funds, parang mabilis daw ang galaw. Diba? Yung allocation nun, o yung mga pinagamitan. Pero pagdating dito sa regular funds, ay teka lang, bakit parang ang bagal yata? At bakit mabagal? Kaya nga. Nakakaloka talaga mga bata helmet. Pero syempre, kailangan may say tayo dyan dahil tax natin yan! Di ba? Naman. Pera mo yan. Ikaw mo na yan. nanonood. Yes. Ikaw na troll. Pera mo din yan. Wow. Wow.
helmet. Kaya inom kayo ng vitamin C, lalo na sa panahon ngayon. Ako, kailangan mag-ingat pa rin. Pero ito, video kapper. Siyempre, kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para like updated sa lahat ng mga para namin video kapper. At ang ating comment of the day! Magbabalita muna ako mga bata helmet, di ba video kapper? Dahil nga sa nilabas natin video kagabi. Opo, si VP Lenny or si Attorney Lenny Robredo, talaga pumunta na siya doon sa mga barangay sa Naga, video kapper. Chinek niya na yung mga kababayan natin na nasa lantangan nitong bagyong Enteng, yung baha. Pero sa mga nagsasabi na photo op lang daw yan dahil mag-election na. Hello! Maswerte kayo dahil hindi kayo nasa lantangan ng bagyo. Tsaka dati na niyang ginagawa yung pagtulong. Matagal na yung pagtulong Tumutulong ni po. At Tumutulong. Yes. At saka videographer, yung mga previews, di ba sabi na nga yan ni Attorney Lenny na hindi nga siya mahilig mag-picture-picture dati. Kahit nung Diyos ko, kahit hindi pa siya kongresista, videographer, kahit hindi pa siya VP, talagang ginagawa na nila yan ni Sec Robredo. Pero grabe talaga. At saka teka lang mga kabatang helmet, sa mga nag-comment dyan na photo op, excuse me, ang mga nag-upload po nun, yung sambayan ng Pilipino, yung mga mamamayan na nandun, yung mga dinalaw niya, yung mga tinulungan niya. Eh, sarili na Facebook yun eh. Pakialam nyo ba? Mga to. Eh, kasi naman, nandun ako sa anniversary. Ay, naku! The Joker ha? Ano? Bagyong Karina. Nag-fly-fly. Nag-fly Taylor Swift. Bagyong Enteng. Hindi natin na pero, ayan. Baka pwede naman makahingi ng konting bikini men. Di siya pusit. Medyo gapper. Bikini men siya pusit. Pahingi naman konting tulong. Pero ito ng ating comment of the day. Galing po yan kay Betchay. Sabi ni Betchay, mabilis tumulong si Madam Lenny sa mga nangangailangan ng tulong. Samantalang yung ngayong baby, mabilis din naman. Mabilis magalit, mabilis mainis. At lalo na, mabilis ubusin ang pondo niya. Galing po yan kay Madam Betchay. Maraming salamat Madam Betchay sa iyong comment. At kayo na rin mga kabata helmet, comment down below na kayo dyan kung gusto niyo mapasama sa ating comment of the day. Ang masasabi ko lang dyan sa comment ni Madam Betchay, sa true. Totoo naman eh. Sa Sasabing photo option si yan. Attorney Lenny, si VP Lenny, kahit wala sa posisyon yan, kahit isang private citizen na yan, mula noon hanggang ngayon, tumutulong pa rin. Tumutulong. Ang ating chabusit. So, ayan mga batang helmet, basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Kabulo na. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always mga batang helmet, lalo na ngayon may bagyong Enteng at ang Abagat. Grabe. Asa na may 5,500 projects for flood control? Asan na ba? Bakit lumalangoy na ang lahat? Ay, teka lang. Bakit? Bakit ba kulay brown ang baha? Oo nga, mga batang helmet, napansin nyo, kahit dito sa may poblasyon Marilao, putik yung baha, brown. Bakit? Anong nangyayari? Comment down below nyo nga dyan. Basta sabi ko sa buhay ng helmet din ang bukit, keep setting better everyday. God bless everyone. Bye!